Dean, meron lang ang pumasok dito galing sa newsroom. Okay, pakitanong kay Dean kung ano ang masasabi niya sa umuugong na, nako, ito rin yung tanong ko mamaya, constitutional crisis sa gitna ng mga banta ni VP Sara kay BBM, kay PBBM, kay First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Romualdez. Okay. Alam niyo, parating ginagamit yung termino na yan, constitutional crisis. Actually, may constitutional crisis lang kung hindi na umuobra ang saligang batas natin. Pero sa kasalukuyan, umuobra pa rin ang saligang batas. Lahat ng ahensya ng gobyerno ay umaandar ayon sa mga nakalahad sa saligang batas. Ang problema lang ay may pagbanta ang pangalawang Pangulo at nung binitawan niya yung salita na nakahanap na siya ng papatay kay Presidente, kay First Lady at sa Speaker of the House, sinabi niya na hindi biro yung salita niya. Ayan ay talagang hindi biro. Talagang seryoso yan. Sa criminal law, there is an expressed intention to kill. So pag may nangyari sa Pangulo or sa kanyang asawa, ang unang ginang o sa Speaker of the House, ang kauna-unahang suspect dyan ay kung sino man ang nagsasabi na nakahanap na siya ng papatay sa Pangulo mismo. So there is really no constitutional crisis for as long as all agencies of government, lahat ng sangay ng pamahalaan ay umaandar ayon sa nakalahad sa saligang batas. Grounds po ba ito for impeachment kay VP, Dean? Yes, kung basahin natin ang saligang batas, the grounds for impeachment are very broad, no? For example, betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, other high crimes. That's broad enough to include that. Pero alam mo, sa akin lang, huwag na natin sanang pag-usapan yung impeachment kasi lalong mahahati ang bansa dyan. Ang dapat gawin natin, gawin ang lahat at nang maghilom tayong lahat at hindi na lumala itong problema nito.